Si Isabela Manalastas o Isa sa Palayaw ay nakilala sa Tondo bilang isang batang masipag, matalino at matatag. Sa murang edad pa lamang, malinaw na sa kanya ang kahirapan ng buhay. 5 silang magkakapatid at siya ang panganay, kaya't sa mura niyang gulang, nagawa na niyang arukin ang bigat ng responsibilidad na kailangang akuin para sa pamilya. Anak, palengke na naman bukas. Maaga kang bumangon, ha? Wika ng ina niyang si Aling Cora habang naglalatag ng banig para matulog. Opo, Nay, sagot ni Isa, tahimik na huminga ng malalim. Sa isip niya, ang bawat pagsama niya sa palengke ay hindi lamang pagtulong sa magulang, kundi isa ring hakbang patungo sa pangarap niyang magbago ang kanilang kapalaran. Ang kanilang maliit na bahay, gawa lamang sa pinagtagni-tagning yero at kahoy, ay naririnig ang bawat bulong ng bagyong pumapasok. Madalas, tinatalo ng pag-ulan ang mga bubong nila, kaya't kailangang maglatag ng mga balde at palanggana sa loob. Pero para kay Isa, ang mga patak ng ulan na iyon ay nagiging ritmo ng kanyang pag-asa. Kailan kaya tayo magkakabahay na hindi tumutulo ang bubong? Minsang tanong ng bunsong kapatid niyang si Andeng. Balang araw, magkakaroon tayo ng ganoon, Andeng? Tiwala lang, sagot ni Isa habang sinusuot ang lumang tsinelas upang makalabas sa ulan. Si Isa ang klase ng tao na kahit pagod mula sa palengke, ay nakukuha pang magbasa ng mga lumang librong binili niya sa ukay-ukay. Mahilig siya sa kwento ng mga abogado at mga taong nakikipaglaban para sa katarungan. Nay, siguro po kung makapagtapos ako ng abogasya, pwede kong tulungan ang iba pang mahihirap tulad natin. Sambit niya isang gabi habang binubuklat ang isang lumat ginusot ng librong panglegal. Kung kaya mo, anak, bakit hindi? Pero hindi pa natin alam kung paano paaaralin ang bunso mo, sagot ng ina niya. Alam ni Isa na hindi biro ang gastusin, kaya't kahit papaano, pinilit niyang magtipid, humingi ng dagdag na raket at mag-aral sa kabila ng lahat. Ngunit sa dulo, hindi rin kinaya ng pamilya ang gastusin sa pag-aaral. Napilitan siyang magtrabaho bilang kasambahay sa Maynila. Sa pagsisilbi niya bilang katulong, natuto siyang mag-alaga ng bata, maglinis ng malaking bahay, at magluto ng mga pagkaing di niya akalaing kaya niyang matutunan. Sa kabila ng kanyang pagod, may dalang ginhawa sa kanya ang makitang natutuwa ang mga amo niya. Isa, anong ulam natin ngayon? Tanong ni Ginoong Luis, ang kanyang amo. Adobo po, sir. Bagong luto. Nakangiti niyang sagot. Ang galing mo talagang magluto, Isa. Baka kaya mo nang magtayo ng karinderya. Biro ni Sir Luis. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Isa, nandoon ang pag-asam na magtagumpay sa mas malaki pang mundo. Hindi nagtagal, dumating ang isang kakaibang alok. Isang kaibigan ng kanyang amo ang naghahanap ng maaasahang kasambahay sa Amerika. Isa, gusto mo bang pumunta sa Amerika? May kakilala akong naghahanap ng makakasama nila sa bahay. Tanong ng among babae, si Ginang Celia. Sa Amerika po? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Isa. Oo, magandang oportunidad ito para sa iyo. Malaki ang kita at maganda ang buhay doon. Sa kabila ng kaba, pinag-isipan ni Isa ang alok. 100 ito para makatulong sa pamilya at makaranas ng bagong mundo. Kaya't kahit mabigat sa loob niyang iwan ang pamilya, tinanggap niya ang alok. Naging mahaba ang proseso bago siya tuluyang makaalis. Una, kailangan niyang magpa-interview para sa visa. Tandang-tanda niya pa ang tanong ng konsulado. Bakit ka pupunta sa Amerika? Para magtrabaho bilang domestic worker po. Maayos niyang sagot. Matapos ang ilang linggong paghihintay, natanggap niya rin ang balitang nais niya. Aprobado ang visa niya, subalit hindi yon nangangahulugan na wala ng problema. Kailangan pa niyang ihanda ang pamilya bago siya umalis. Tumulong siya sa paghahanap ng pansamantalang magbabantay kay Andeng.
Nagsimula rin siyang mag-ipon para maiwan sa kanyang mga magulang ang kahit kaunting pera habang wala siya. Isang gabi bago ang kanyang flight, nagtipon sila ng pamilya para sa simpleng hapunan. Isa, aalagaan namin ang sarili namin dito. Basta maging maingat ka doon, ha? Sabi ng kanyang ina. Hawak ang kamay niya. Oo, Nay. At ipangako ninyong aalagaan ninyo rin ang isa't isa. Balang araw, uuwi ako at magdadala ng magandang balita. Tugon ni Isa. Nang araw na ng kanyang pag-alis, hindi maikukubli ang halong lungkot at saya sa kanyang mukha habang sumasakay sa eroplano. Habang lumilipad ang sasakyan sa himpapawid, tinanaw niya ang lumalayo ng kabundukan ng Pilipinas. Sa kabila ng mga pangamba, dala niya ang pangarap na isang araw. Makakabalik siya bilang isang matagumpay na tao. Pagkarating ni Isa sa bahay ng pamilyang Whitmore sa California, halos mapanganga siya sa laki ng mansyon. Napapaligiran ito ng malawak na hardin, may malaking swimming pool at matataas na punong tila gwardya ng kayamanan. Hindi niya maiwasang mapaisip kung paano nagkakaroon ng ganitong buhay ang ibang tao habang siya'y lumaki sa isang barong-barong sa Tondo. Hi, you must be Isabella. Bati ng ginang ng bahay, si Mrs. Annabel Whitmore. Naka-business suit ito at mukhang masyadong abala sa mga tawag sa telepono. Opo, ako nga po. Pero isa na lang po ang itawag nyo. Mahinahong sagot ni Isa, bagamat halata sa kilos niya ang kaba at pagkailang. Alright, Isa. Please come in. I'll show you around. Sagot ng ginang bago tumalikod upang maglakad. Sumunod si Isa. Bitbit ang kanyang simpleng maleta. Pinakilala siya ni Mrs. Whitmore sa iba pang staff ng bahay. Isang yaya para sa bunso, isang hardinero, at isang personal assistant para kay Mr. Henry Whitmore, ang asawa ng ginang. Sa umpisa, naninibago si Isa. Halos hindi niya magawang makipag-usap ng maayos dahil nahihirapan siyang mag-Ingles. Can you please set the table for dinner? Tanong ng yaya sa kanya. Yes, set table. Tanong niya pabalik. Sinubukang ulitin para siguraduhing tama ang naintindihan. Yes, plates, utensils, everything. Paliwanag ng yaya na napansin ang pag-aalangan ni Isa. Okay po. Okay. Tugon niya. Nangingiti ng kaunti sa sarili dahil nahihirapan pa rin siyang alisin ang salitang po sa pagsasalita. Sa kabila ng pagiging mahirap para sa kanya ang pakikibagay, nagsusumikap si Isa. Isinulat niya sa isang maliit na notepad ang mga salitang madalas niyang marinig mula sa mga amo at mga kasamahan sa bahay. Binabasa niya ito tuwing gabi bago matulog, sinasanay ang sarili na unawain ang kahulugan ng bawat salita. Ano ba naman to? Parang exam araw-araw? Sabi niya sa sarili habang hawak ang notepad, pilit inuulit-ulit ang napkin at fork nang tama ang pagbigkas. Sa mansyon na iyon, naging malapit siya kay Daniel Whitmore, ang binatang anak ni na Mr. at Mrs. Whitmore. Isa itong teenager na mahilig sa video games at musikang rock. Sa simula'y bihira silang mag-usap, pero isang araw, habang naglilinis siya ng mga laruan sa kwarto nito, kinausap siya ni Daniel. Do you like games? Tanong nito bigla. Games? Ano po? Sorry. What games? Tanong ni Isa. Pilit na binubuo ang tanong sa Ingles. You know, like this? Sagot ni Daniel, tinuro ang isang console sa tabi ng TV. Ngumiti si Isa, hindi sigurado kung ano ang isasagot. I don't play. Only work. Daniel chuckled. Well, you should try. It's fun. Sa kabila ng simpleng pag-uusap na iyon, unti-unting naging madalas ang pakikitungo ni Daniel kay Isa. Tuwing wala itong magawa, binibisita niya ito sa kusina o sa laundry room. Dito, itinuturo ni Daniel kay Isa ang tamang pagbigkas ng ilang salitang Ingles. At sa kanyang sarili, natutunan ni Isa ang kaunting slang na ginagamit ng kabataan. Napamahal din siya kay Daniel dahil itinuring siya nitong parang nakababatang kapatid.
Sa kabila ng kasayahan sa kanilang munting English lessons, napansin ni Isa ang isang bagay na tila kakaiba. Ang kanyang among si Mr. Henry Whitmore ay laging abala sa mga tawag sa telepono. Pero ang tono ng mga usapan ay parang hindi karaniwang negosyo. Minsan, naririnig niyang bumubulong ito sa isang boses na puno ng tensyon at parang nagtatago ng sikreto. "Huwag kang mag-alala, lahat ay kontrolado ko." Narinig niyang sinabi ni Henry sa isang tawag habang naglilinis siya ng opisina nito. Napatigil si Isa at hindi sinasadyang napalingon. Napansin niyang tinatakpan pa ni Henry ang receiver ng telepono upang di marinig ng iba ang kanyang pinag-uusapan. Isang gabing di malilimutan, habang naglilinis ng opisina ng mga Whitmore, napansin ni Isa ang isang folder na naiwan sa lamesa. Karaniwang maayos si Mr. Whitmore at bihira itong mag-iwan ng mga dokumentong nakakalat. Dala ng kuryosidad, bahagyang binuksan ni Isa ang folder. Sa loob, nakita niya ang isang piraso ng papel na puno ng mga numero at kakaibang pirma. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang nakasulat, ramdam niyang hindi ito ordinaryong transaksyon. "Isa, what are you doing?" Biglang boses ni Henry mula sa pinto. Natigilan si Isa at mabilis na isinara ang folder. Sorry po. I'm cleaning." Sagot niya. Pilit itinatago ang kaba sa kanyang boses. "I told you not to touch my desk." Malamig na sabi ni Henry. Bakas ang pagkairita sa mukha nito. "Sorry po, sir. I won't do it again." Sagot ni Isa. Sabay yumuko at tuluyang lumabas ng opisina. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isip ni Isa ang nakita niyang dokumento. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga numero at pirma roon? Bakit tila masyadong alerto si Mr. Whitmore kapag nababanggit ang ilang detalye sa kanyang mga tawag? Bagamat sinusubukan niyang magpatuloy sa normal na gawain, nagsimula nang sumagi sa isip niya na baka may malalim na sikreto ang kanyang amo. Isang sikreto na maaaring maglagay sa kanya sa panganib kung hindi niya mapapanatili ang pagiging maingat. Bago pa man makarating si Isabela Manalastas sa Amerika, malayo na ang kanyang narating sa buhay. Hindi bilang isang ordinaryong kasambahay, kundi bilang isang bihasang operatiba ng Philippine Intelligence. Bata pa lamang, taglay na ni Isa ang talino at tapang na bihira sa isang ordinaryong dalaga. Pumasok siya sa ahensya noong siya'y 18 taong gulang, piniling isugal ang kanyang kinabukasan para sa mas mataas na layunin, ang labanan ng katiwalian at kriminalidad. Sa unang 2 taon niya bilang ahente, dumaan si Isa sa matinding pagsasanay. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasanay sa baril o sa pakikibaka. Pinatibay rin ang kanyang kaisipan sa pamamagitan ng matinding mental conditioning at tactical planning. Dito siya natutong gumamit ng mga iba't ibang uri ng armas, magbasa ng micro-expressions ng tao, at magpakilala bilang ibang tao ng walang bahid ng pagdududa. Sa isang espesyal na training module, pinagtuunan niya ng pansin ang cyber intelligence, pagtuklas ng impormasyon mula sa mga online database, at pag-hack sa mga highly secured system. Sa kabila ng mga pagod at hirap, hindi sumuko si Isa. Nagtamo siya ng mga sugat at pilat mula sa mga nakaraang misyon, ngunit tinuring niya ang bawat peklat bilang medalya ng katapangan. "Isa, ano ba't hindi ka napapagod? Hindi ka ba natatakot sa mga delikado mong misyon?" Minsang tanong ng kasamahan niyang si Rico, isa ring agent. "Sa totoo lang, pagod rin ako. Natatakot rin ako. Pero paano natin mababago ang mali kung magpapatalo tayo sa takot?" Sagot ni Isa. Mahinahon ang boses niya, ngunit may bigat sa kanyang mga mata. Ipinapakita nitong handa siyang ibigay ang lahat alang-alang sa kanyang tungkulin. Dahil sa angking galing, napansin siya ng higher-ups. Hindi lamang siya magaling sa field, kundi mabilis din niyang natutunan ang diskarte ng undercover work. Isang araw, tinawag siya ng direktor ng ahensya para sa isang espesyal na misyon. "Isa, may natanggap tayong impormasyon na may illegal na transaksyong
nangyayari sa pamilyang Whitmore sa Amerika. Hindi natin kayang magpadala ng malaking team, kaya gusto naming ikaw ang ipadala. Sabi ng direktor habang pinupulot ang isang makapal na folder sa mesa. Bakit po ako? Marami naman pong mas matagal na sa serbisyo kaysa sa akin. Tanong ni Isa, bagamat hindi tumututol. Isa, may tiwala kami sa iyo. Isa ka sa pinakamahuhusay sa batch mo. At isa pa, kaya mo mag-blend in. Kailangan natin ng isang taong kayang magkunwaring hindi agent. At ikaw ang pinakaakma sa papel na iyon. Sagot ng direktor. Napabuntong hininga si Isa, ngunit sa huli, tumango siya. Sige po, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Binigyan si Isa ng peke at malinis na identity bilang kasambahay. Upang hindi mahalata, ipinasa siya sa isang ahensya sa Pilipinas na siyang tumulong magpadala ng mga domestic worker sa iba't ibang bansa. Ang proseso ng pagpapadala kay Isa bilang maid ay dumaan sa tamang mga daan upang maipakita ang kredibilidad ng kanyang pekeng kasaysayan. Ngunit sa likod ng mga papeles at training bilang kasambahay, dala niya ang pagiging isang secret agent na may misyon. Pagdating sa Amerika, inumpisahan ni Isa ang kanyang trabaho bilang kasambahay ng pamilyang Whitmore. Ang kanyang unang hakbang ay ang magsagawa ng reconnaissance. Pinalipas niya ang mga unang linggo sa pag-aaral sa galaw ng bawat miyembro ng pamilya. Napansin niya agad na si Henry Whitmore, ang haligi ng pamilya, ang tila sentro ng lahat. May mga oras na tila normal lamang itong negosyante. Abala sa mga meeting at may kaunting oras para sa pamilya. Ngunit nararamdaman ni Isa ang kakaibang aura nito. May bigat ang bawat tawag sa telepono at ang mga meeting na hindi isinasama ang asawa ay tila nagtatago ng isang lihim. Isa, kailangan mo bang mag-overtime ngayong gabi? Tanong ni Mrs. Annabel Whitmore, ang ginang ng bahay, isang gabi ng hating-gabi na, ngunit abala pa rin si Isa sa paglalampaso ng sahig ng kusina. Ha, hindi naman po ma'am. Gusto ko lang po tapusin ang lahat para bukas. Sagot ni Isa. Nakangiti, ngunit may sariling iniisip. Sa totoo lang, sinasadya niyang manatili ng gabi upang masigurado niyang walang makakakita sa kanya habang iniimbestigahan niya ang mga gamit ni Mr. Whitmore. Sa oras na masiguro niyang lahat ng tao sa bahay ay tulog na, sisilipin niya ang mga drawer ng opisina ni Mr. Whitmore o titingnan ang mga dokumentong naiwan sa lamesa. Ang kanyang pagiging kasambahay ang naging perpektong cover. Hindi siya pinaghihinalaan ng mga tao sa bahay. Naging maingat siya sa bawat kilos at salita upang hindi masira ang kanyang undercover identity. Ang sipag mo naman, sabi ni Daniel isang umaga habang nag-aalmusal. Salamat po, Sir Daniel. Sagot ni Isa, pilit binabalanse ang kanyang ngiti upang magmukhang natural. Pwede mo naman akong tawaging Daniel na lang. Hindi na kailangang sir. Sagot nito habang umiinom ng juice. Kahit sa simpleng interaksyon, sinikap ni Aiza na maging natural sa kanyang kilos. Hindi siya maaaring magpakita ng kahit anong senyales na may alam siyang higit sa dapat. Sa bawat gabi ng pagsasaliksik at pagkuha ng impormasyon, palapit ng palapit si Isa sa totoo. Unti-unti niyang nakikita ang koneksyon ni Henry Whitmore sa mga ilegal na transaksyon. Sa kanyang mga pag-hack sa ilang computer sa bahay, natuklasan niya ang mga kahina-hinalang bank accounts at mga kontrata sa mga kumpanya na hindi umiiral. Ngunit alam niyang hindi pwedeng biglain ang operasyon. Kailangan niyang makuha ang tamang ebidensya bago siya makapag-report sa kanyang handler. Paano kung nahuli ako? Bulong niya sa sarili tuwing gabi. Pero sa kabila ng takot, ipinapaalala niya sa sarili na ito ang dahilan kung bakit siya naging agent. Siya ang liwanag sa dilim, ang tagapagtanggol ng mga naaapi, kahit na ang mundo niya ay laging nasa gilid ng panganib. Habang lumalalim ang misyon ni Isa sa mansyon ng Whitmore, hindi niya inasahang mas malawak pa pala ang naaabot ng kapangyarihan ni Henry.
Isa na namang araw ng linggo noon at abala si Mr. Whitmore sa kanyang mga negosyo. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang may lumabas na balita sa lokal na TV. Isang dating empleyado ng Whitmore Enterprises ang nagbigay ng pahayag tungkol sa mga kaduda-dudang transaksyon ng kumpanya. Hindi malinaw ang lahat ng detalye, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi natuwa si Henry Whitmore sa narinig niya. "Call him," maikli nitong utos sa kanyang assistant. "Yes, Mr. Whitmore," agad na sagot ng assistant bago kinuha ang telepono at mabilis na tinawagan ang sinasabing witness. Pero bago pa man nagtagal, wala na ang saksi. Isang gabi lang ang lumipas at pumutok ang balitang nawawala na ang dating empleyado. Wala nang makapagsabi kung saan siya naroroon. Iyon ang nagpatibay ng hinala ni Isa. Hindi lamang ilegal na negosyo ang pinapasok ni Henry. Mayroon siyang mga alalay na kaya ring patahimikin ang mga taong kontra sa kanya. Sa gitna ng mga pangyayaring iyon, natunugan ni Isa ang posibleng pananahimik ng iba pang witnesses. Isa sa mga kasamahan niya sa bahay ay si Elena, isang dating bookkeeper ng Whitmore Enterprises. Hindi man direktang nagsasalita, halata sa kilos nito ang pagkabalisa at takot. "Elena, okay ka lang ba?" tanong ni Isa nang makita niyang nanginginig itong maghugas ng plato sa kusina. Wala. Pagod lang siguro," sagot nito. Pilit iniwas ang tingin. "Sigurado ka? Parang may bumabagabag sa'yo," usisa ni Isa, masinsin ang tinig. "Huwag kang magtanong. Mas mabuti nang hindi mo malaman," mahinang sagot ni Elena bago tuluyang lumayo. Ngunit si Isa ay hindi mapalagay. Alam niyang kailangang protektahan si Elena. Sa mga sumunod na araw, sinikap niyang samahan ito tuwing pumapasok sa trabaho. Kapag umuuwi, sinisigurado niyang walang kahina-hinalang sasakyan na sumusunod. Ang mga kilos na ito, bagamat sinsero, ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga tauhan ni Mr. Whitmore. "May kailangan tayong gawing aksyon," sabi ni Henry Whitmore habang kausap ang isang lalaking nakaitim na suit sa kanyang opisina. "Understood, Mr. Whitmore. We'll handle it discreetly," sagot ng lalaki. Malamig ang tono. At doon nagsimulang masangkot si Isa. Isang gabi, habang malapit nang matapos ang kanyang shift sa mansyon, may kumatok sa likod ng bahay. Dali-daling sinagot ni Isa, ngunit laking gulat niya nang makitang 3 unipormadong pulis ang naroroon. "Isabela Manalastas?" tanong ng isa sa kanila. Malalim at matalim ang boses. "Opo, ako po iyon. Ano pong kailangan nila?" sagot niya, pilit na itinatago ang kaba sa boses. "Mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto," sabi ng isa habang ipinapakita ang dokumento. "Ano pong kaso?" "Wala po akong alam na may nagawa akong masama," mabilis niyang tanong, halatang naguguluhan. "Iligal lang yung mga papeles. May impormasyon kaming ikaw ay nasa bansa ng walang wastong dokumento," sagot ng pulis, malamig at walang emosyon. Pero maayos po ang proseso ko. Lahat po ng papeles ko ay dumaan sa tamang ahensya," sagot ni Isa, nanginginig na. "Sumama ka na lang sa amin," sabi ng isa pa. Mabilis na hinawakan ang kanyang braso. Walang nagawa si Isa kundi sumunod. Habang isinasakay siya sa patrol car, naramdaman niyang pinipihit ng mga ito ang mga kamay niya upang pusasan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Isa ng takot na hindi niya naramdaman kahit noong mga nakaraang misyon niya bilang agent. "Diyos ko, ano ang gagawin ko?" bulong niya sa sarili habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Ngunit sa ilalim ng kaba, ramdam niya na ito ay isang bitag. Hindi ito simpleng kaso ng ilegal na papeles. Alam niyang ginagamit ito upang patahimikin siya. Hindi ito simpleng pulisya. Tiyak niyang konektado ito sa mga plano ni Henry Whitmore. Sa kalagitnaan ng biyahe, naramdaman niya ang malamig na tingin ng isa sa mga pulis mula sa rearview mirror. "Kung ako sa'yo, tatahimik ka na lang. Hindi ka mananalo," sabi nito nang walang pasubali.
Wala po akong ginawang masama, sagot ni Isa, bagamat alam niyang walang saysay ang kanyang mga salita sa puntong iyon. Basta tandaan mo, wala kang mapapalabas na kaso dito. Kung ako sa'yo, huwag mo nang balaking humingi ng tulong. Dito sa amin, alam naming kontrolin ang lahat. Dagdag pa nito, doon na napatunayan ni Isa na mas malawak pa ang koneksyon ng mga Whitmore kaysa sa inakala niya. Hindi lamang ito negosyo, kontrolado rin nila ang mga taong dapat sanay tagapagpatupad ng batas. Ang kanyang misyon, na dati tila simpleng pangangalap ng ebidensya, ngayon ay isa ng laban para sa kanyang sariling kalayaan. Alam niyang nasa panganib siya, ngunit mas alam niyang hindi siya dapat sumuko. Pagdating ni Isa sa kulungan, naramdaman niya agad ang bigat ng paligid. Makipot at madilim ang mga pasilyo. Halos mabutas ang ilong niya sa amoy ng amag, pawis at kalawang. Sa bawat pintuan, may mga nakakulong na malulupit ang hitsura. Nakatingin sa kanya ng masama habang naglalakad siya kasama ang mga bantay. "Dito ka," sabi ng isa sa mga jail guard. Itinuturo ang isang maliit na selda na tanging kama at inidoro lamang ang laman. Tahimik na pumasok si Isa. Napansin niya ang mga gasgas sa dingding at ang manipis na kutsyon na mukhang ilang taon nang hindi nilalabhan. Wala siyang ibang nagawa kundi umupo sa gilid ng kama. Inaalala ang bawat hakbang kung paano siya nauwi dito. Sa unang linggo niya sa maximum security jail, tila nilamon ng takot at kawalan ng pag-asa ang kanyang kaisipan. Lahat ng kapwa niya bilanggo ay tila may sarili nilang mundo. Walang gustong makipag-usap, walang nag-aalok ng tulong. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dumating ang mga pulis na siyang nagdala sa kanya rito. Isabela Manalastas, bungad ng isang opisyal na pumasok sa interrogation room. Dalawa pa ang kasunod nito. "Ano pong kailangan nyo?" tanong ni Isa. Hinahanap ang lakas ng loob sa kabila ng panginginig ng kanyang boses. "Alam mo kung bakit ka narito?" Malamig na sagot ng opisyal. "Wala po akong kasalanan." Mahinahong sagot ni Isa. Pilit na itinatago ang kaba. "Walang kasalanan? Sigurado ka? May mga ebidensya kaming hawak." Sabi ng isa pa. Inilapag ang isang makapal na folder sa lamesa. Pero alam ni Aisa na peke ang mga iyon. Sa tagal ng karanasan niya bilang agent, alam niyang ito'y pananakot lamang. "Huwag kang magmarunong. Isang salita mo lang, makakauwi ka sa Pilipinas. Aminin mo na," hirit pa ng pulis. "Wala po akong aaminin dahil wala akong ginawa." Matatag niyang tugon, bagamat ramdam niya ang pawis sa kanyang likod. Dahil dito, ginamit ng mga pulis ang iba't ibang paraan ng pisikal at mental na pananakot. May mga gabing sinadyang hindi siya patulugin. May mga araw na ibinubukod siya sa iba. At may pagkakataong pinapahiya siya sa harap ng ibang bilanggo. Subalit kahit anong gawin nila, hindi bumigay si Isa. Alam niyang isang pagkakamali lang niya ay tuluyang masisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng katatagan niyang ito, naramdaman pa rin niya ang matinding kalungkutan. Wala siyang pamilyang malalapitan, walang kaibigang maaaring magsalita para sa kanya. Ang mga taong kilala niya ay libu-libong milya ang layo mula sa kulungang iyon sa Amerika. "Mama, Papa," bulong niya sa sarili habang nakahiga sa malamig na kutsyon. "Sana may paraan para maiparating sa inyo na ayos lang ako." Ngunit walang dumating na sagot, walang sulat, walang tawag. Alam ni Isa na kung may gagawa ng paraan para mailigtas siya, siya mismo ang kailangang kumilos. Sa kalagitnaan ng kanyang kalungkutan, naalala niya ang training niya bilang agent. Isa siyang bihasang espiya. Marami na siyang napagdaanang mas delikado pa kaysa rito. Kung nagawa niyang makalusot sa mas mabibigat na misyon sa Pilipinas, hindi siya pwedeng sumuko ngayon. "Kalma lang, Isa. Gamitin mo ang utak mo," bulong niya sa sarili. Unti-unti, binuo niya ang isang plano. Bawat araw, pinagmamasdan niya ang galaw ng mga jail guard. Pinansin niya kung sino sa kanila ang mas maluwag sa pagbabantay.
kung sino ang madalas mag-iwan ng mga susi sa bulsa. Sinubukan din niyang alamin ang schedule ng paghahatid ng pagkain, pati na rin kung anong oras nagbabago ang mga shift ng bantay. Hindi siya nagpahalata, pero sinigurado niyang bawat detalye ay naitatala niya sa kanyang isip. Kasabay nito, sinikap din niyang makipag-usap sa ibang mga bilanggo. May ilang nakaramdam ng malasakit sa kanya dahil alam nilang hindi siya tulad nila. "Bakit ka nga ba narito? Di ka mukhang kriminal?" tanong ni Carla, isang matandang babaeng nakulong dahil sa petty theft. "Basta, hindi ako dapat naririto. Napagbintangan lang," sagot ni Isa, pilit nilalabanan ng luha. Dahil dito, sinimulan siyang tulungan ni Carla. Ibinahagi nito kung saan mas maluwag ang bantay, kung sino ang maaaring suhulan para makakuha ng dagdag na oras sa recreation yard. Unti-unti, nagkaroon si Isa ng ideya kung paano siya makakakilos ng hindi mahuhuli. Sa kabila ng hirap, hindi nawalan ng pag-asa si Isa. Naghahanap siya ng paraan upang makapagpadala ng mensahe sa labas ng kulungan. Naalala niya ang dating mentor sa FBI na nagbigay ng ilang training sa kanya sa Pilipinas. Alam niyang kung makakarating sa kanya ang mensahe, maaari siyang tulungan nitong mapalaya. Ginamit niya ang isang maliit na piraso ng papel mula sa isang lumang notebook na nakita niya sa storage room. Sinulat niya ang kode na magpapakilala sa kanya bilang undercover agent. Hindi niya isinulat ang lahat ng detalye. Alam niyang delikado iyon, pero sapat ang nilagay niya para maalerto ang kanyang mentor. Pagkatapos ay sinubukan niyang iabot ang papel sa isa sa mga maluwag magbantay na jail guard. Ginamit niya ang kaunting pera na natira sa kanyang commissary account para kumbinsihin ang guard na magdala ng mensahe. "Sabihin mo lang na ibigay ito kay Agent Lawrence. Alam na niya ang gagawin," mahina niyang sabi. Pilit nilalambing ang guard. Sa kabutihang palad, pumayag ito. Ngunit kahit na ipadala na niya ang mensahe, alam niyang hindi iyon sapat. Kailangan niyang maghintay at manatiling maingat dahil anumang maling kilos ay maaaring ikasira ng buong plano. Hindi nagtagal, dumating ang mensahe kay Agent Lawrence. Nang mabasa niya ang ilang linya ng mga code, agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Ipinatawag niya ang ilang opisyal sa FBI headquarters at ipinakita ang mensaheng natanggap. "Hindi ito biro," sabi ni Lawrence habang ipinapakita ang kode sa mga kasamahan niya. "Ito ang signature code ng isa sa mga undercover agents na itinalaga natin noon. Kailangan natin siyang iligtas." "Undercover agent? Sino ang pinag-uusapan natin?" tanong ni Agent Sara na bagong sali sa team. "Ito si Isabela Manalastas," sagot ni Lawrence. Ipinadala siya mula sa Pilipinas para magmasid sa ilegal na aktibidad ng Whitmore Enterprises. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nakakulong ngayon, pero tiyak kong may kinalaman ng Whitmore sa lahat ng ito. "Kung ganoon, kailangang maimbestigahan natin ang kaso niya," sabi ni Sara. "Magiging malaking kahihiyan sa FBI kung isang agent ang mapahamak dahil sa mga korap na pulis." Nagsimula ang masusing investigasyon. Habang si Isa ay nasa loob ng kulungan, tahimik na nagtatrabaho ang FBI sa labas. Isa-isang kinalkal ni Lawrence at ng kanyang team ang mga dokumento ng Whitmore Enterprises, pati na rin ang record ng mga pulis na nag-aresto kay Isa. Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahang lumitaw ang totoo. Hindi lamang si Henry Whitmore ang sangkot sa mga ilegal na gawain, pati ang ilang mataas na opisyal ng pulisya ay kasabwat nito. May patunay tayong tumanggap ng malaking pera ang ilang opisyal mula sa Whitmore, ulat ni Agent Sara kay Lawrence. "Kaya pala ganun na lang kabilis nilang naipasok si Isa sa kulungan," sagot ni Lawrence. "Gagawin nila ang lahat para mapigilan ang kahit sinong maglalabas ng ebidensya laban kay Henry." May nahanap din kaming records ng ilang illegal na transaksyon na dinala nila sa ibang bansa. Dagdag pa ng isa pang agent. Kapag lumabas ang lahat ng ito, babagsak ang buong network nila. "Then we need to move quickly," sabi ni Lawrence.
We can't let Isa rot in that cell any longer. Sa bawat natuklasan nila lalong lumakas ang kaso ni Isa. Isinumite nila ang mga ebidensya sa korte at pinilit ang piskal na muling suriin ang kaso. Ngunit dahil sa kalakasan ng impluensya ng Whitmore, tumagal pa ng 3 buwan bago makuha ang formal na desisyon. Isang araw, habang abala si Isa sa paglilinis ng kanyang selda, biglang tumawag ang isang jail guard sa kanya. "Manalastas, halika dito," utos nito. Nagtataka si Isa ngunit sumunod siya. Nang makarating sa opisina ng warden, nandoon si Agent Lawrence kasama ang 2 iba pang agent. "Ay, Agent Lawrence?" tanong ni Isa, hindi makapaniwala sa nakikita. "Yes, Isa, it's me. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat. Makakalabas ka na," sagot ni Lawrence. Bakas ang kaginhawahan sa mukha nito. "Pero paano? Akala ko..." Napatigil si Isa, pilit iniintindi ang nangyayari. "Nasira ang kaso nila. Pinilit nila akong i-frame up, pero wala silang totoong ebidensya," mahinahong paliwanag ni Lawrence. "Ginawa namin ang lahat para ilabas ang baho ng Whitmore at ng mga kasabwat nilang pulis. Sa huli, wala silang laban sa totoo." Napaluhod si Isa. Hawak ang dibdib, halos hindi makapaniwala. Pagkalipas ng maraming araw at gabi ng pagdurusa, sa wakas, malaya na siya. "Maraming salamat, Agent Lawrence. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," sagot niya habang pinupunasan ng luha. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Isa kang agent, Isa, at hindi namin hinahayaan ang isa sa amin na magdusa ng ganito," sagot ni Lawrence. Inilabas ang isang maliit na ngiti. Pagkatapos ng kanyang paglaya, inalok siya ng FBI ng bagong misyon. Bagamat pagod at naubos ang emosyon niya sa mga nakaraang buwan, muling bumangon ang tapang ni Isa. "Gusto namin ikaw ang manguna sa pagtumbang kay Whitmore," sabi ni Lawrence. "Pero paano? Hindi pa rin tapos ang laban na ito. Baka lalo lang akong mapahamak," sagot ni Isa, nag-aalangan. "Alam naming galit ka. Alam naming nasaktan ka. Gamitin mo ang damdaming iyon para itumba siya," sabi ni Lawrence. "Hindi tayo titigil hanggat hindi siya nabibigyan ng hustisya. Kailangan natin ng agent na kayang lumapit sa kanya. Nakilala na ang galaw ng Whitmore Enterprises. At ikaw iyon, Isa." Dahan-dahang tumango si Isa. Alam niyang tama si Lawrence. Hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang korupsyon at katiwalian. Gagamitin niya ang kaalaman, tapang at galit upang tuluyang pabagsakin ang mga taong responsable sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Sa sumunod na buwan, formal na siyang bumalik sa pagiging agent. Hindi na siya nagtatago bilang isang kasambahay. Isa na siyang undercover operative na may misyon. Hindi lamang para sa sarili niya kundi para sa lahat ng naging biktima ng Whitmore Enterprises at ng mga kasabwat nito. Matapos ang muling pagsasanay, bumalik si Isa sa mundo ng undercover espionage. Ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya ang simpleng kasambahay na nagtatago sa likod ng mga gawain sa bahay. Sa halip, isa na siyang agent na bitbit ang bigat ng personal na laban. Pabagsakin ang sistemang naging dahilan ng kanyang pagkakakulong at trahedya. Ang galit at determinasyon na iniipon niya habang nasa kulungan ay ngayon nagiging gasolina sa kanyang bawat kilos. Sinimulan ni Isa ang bagong misyon sa pamamagitan ng pagbabalik sa mga dating impormasyon na nakuha niya noong siya ay nasa mansyon pa ng mga Whitmore. Binusisi niya ang mga transaksyon. Inalam ang mga kontak ni Henry sa loob at labas ng bansa at muling binuhay ang mga network ng informants na dati na niyang nakatrabaho. Sa tulong ng kanyang mga kakayahan sa cyber intelligence, na-track niya ang ilan sa mga kasabwat ni Henry, kabilang na ang mga korap na pulis na nagpakulong sa kanya. Agent Isa, bungad ng handler niya, si Agent Lawrence, isang gabi sa kanilang covert operations room. "We've uncovered new accounts tied to Whitmore, offshore funds, dummy corporations.
We believe some of the officers who framed you are also benefiting from this. Nagsisimula ng mabuo ang pattern, sagot ni Isa, nakatitig sa mga dokumentong nasa harap niya. If we follow the money, we can take down not just Whitmore, but his entire network. Exactly. But be careful. You're walking straight into a hornet's nest, paalala ni Lawrence. Isa-isa niyang sinundan ang mga lead. Nagsimula siya sa mga opisyal na nagplant ng ebidensya laban sa kanya. Una niyang binisita si Officer Mike Sanders, isa sa mga nanguna sa pag-aresto sa kanya. Sa unang tingin, mukhang tahimik na pulis si Sanders. Mabait, palakaibigan. Ngunit sa likod ng imaheng iyon, natuklasan ni Isa ang kanyang mga lihim na ari-arian at koneksyon kay Henry Whitmore. Mike, ang bait mo sa harap ng mga tao, bulong ni Isa sa sarili habang nagmamasid mula sa malayo. Pero sa totoo lang, isa kang ahas. Sa tulong ng mga wiretap at surveillance, nakuha niya ang sapat na impormasyon upang idikit si Sanders sa mga ilegal na gawain ng Whitmore. Matapos makuha ang mga ebidensya, inilapit niya ito sa kanyang FBI team. Hindi nagtagal, nasuspinde si Sanders at sinampahan ng kaso. Isa-isa niyang inabot ang iba pang mga opisyal at bawat hakbang na ginawa niya ay lalong nagpapahina sa network ng Whitmore. Ngunit habang mas lumalapit siya sa katotohanan, lalong tumitindi ang panganib. Isang gabi, habang sinusubaybayan niya ang galaw ng isa pang pulis na kasabwat, biglang may humarang sa kanya sa isang madilim na eskinita. "You've been sniffing around too much," sabi ng lalaking may dalang baril. "What's it to you?" Tugon ni Isa, nakahandang humugot ng kutsilyo mula sa tagiliran. "I don't know who you are, but you're messing with powerful people," banta ng lalaki. Ngumiti si Isa, pilit pinapanatili ang kalmado. "And those people will fall, one by one." Bigla na lamang nagkaroon ng habulan. Mabilis tumakbo si Isa, pilit tinatakasan ng lalaking armado. Nakapasok siya sa isang abandonadong warehouse kung saan nagkaroon ng barilan. Sa kabila ng takot, napanatili ni Isa ang kalmadong kaisipan. Gumamit siya ng dilim at ingay upang linlangin ang lalaki, hanggang sa tuluyang mapabagsak ito at makuha ang mga impormasyon sa kanyang telepono. Ang mga dokumento sa telepono ay nagturo kay Isa sa mga high-level meetings ni Henry Whitmore. Sa tulong ng kanyang team, sinimulan nilang magsagawa ng serye ng covert operations upang i-disrupt ang mga operasyon ni Henry. Ang kanyang mga negosyo, mula sa shipping hanggang sa real estate, ay isa-isang nasira dahil sa patuloy na pagbubunyag ng ilegal na aktibidad. Nagsimulang mawalan ng suporta si Henry mula sa kanyang mga tauhan. "Why is everything falling apart?" Galit na tanong ni Henry sa kanyang personal assistant. "Sir, our accounts are frozen. The FBI is all over us. We can't move the funds anymore," sagot ng assistant, halatang nerbiyos. Henry pumitik sa galit, ibinato ang isang baso sa sahig. "Find out who's doing this. We need to end it now." Pero huli na ang lahat. Unti-unting bumagsak ang imperyo ni Henry. Dahil sa mga operasyon ni Isa at ng FBI, hindi na niya maitago ang kanyang mga krimen. Ang mga negosyo niyang dati matatag ay nagkawatak-watak at ang mga dating kasabwat ay nagkanulo na rin sa kanya para lamang mabawasan ang kanilang mga sentensya. Sa wakas, naabot ni Isa ang kanyang layunin. Ang taong siyang dahilan ng kanyang pagkakakulong at lahat ng hirap ay tuluyang nawalan ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Marami pa siyang kailangang gawin, marami pang kailangang maabot. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa unang pagkakataon mula noong nagsimula ang lahat, nakuha ni Isa ang matamis na tagumpay laban sa korupsyon at katiwalian. Gabi noon, at tahimik ang paligid ng mansyon ni Henry Whitmore. Sa labas, ang mga ilaw ng fountain at ang mga tanim na rosas ay tila walang bahid ng anumang kasamaan. Pero sa loob,
Alam ni Isa na naroon ang ebidensyang magtutulak sa pagbagsak ng imperyo ni Henry. Ito na ang huling misyon niya, ang pumasok sa mismong mansyon upang kunin ang mga huling dokumento at recording ng mga transaksyon ni Henry. Mula sa mga wiretap at covert surveillance ng FBI, natukoy na ang pangunahing opisina ni Henry ay naglalaman ng mga pirma, encoded na bank statements, at record ng bawat illegal na kalakaran niya sa loob ng nakaraang 10 taon. Handa na si Isa. Mula sa malapit na lokasyon, nag-check-in siya kay Agent Lawrence sa pamamagitan ng earpiece. Agent Isa, we've confirmed the security's rotation. The guards switch positions every 15 minutes. Timing is crucial. Sabi ni Lawrence sa tahimik, ngunit klarong boses. Got it. Going in. Sagot ni Isa, sabay hakbang papunta sa isang gilid ng mansyon. Nag-slide siya sa tabi ng pader, umaasa sa dilim para maitago ang kanyang kilos. Sa ilalim ng suot niyang hoodie ay may concealed gear, isang maliit na flashlight, lockpick tools, at isang high-tech na USB device na gagamitin para kopyahin ang mga encrypted files mula sa computer ni Henry. Nang makalapit siya sa opisina, marahan niyang sinuri ang pintuan. Nakita niyang may simpleng lock lamang ito. Basic lock, bulong niya sa sarili, at mabilis niyang inilabas ang lockpick tools. Sa ilang segundo lang, naramdaman niyang nag-click ito. Binuksan niya ang pinto, at sa loob ay nakita niya ang malaking wooden desk, isang leather chair, at mga file cabinet na tila nagsasabing, narito ang lahat ng sikreto. Ngunit sa gitna ng paghahalongkat niya, biglang bumukas ang pinto. Sa harapan niya nakatayo si Henry Whitmore. Tila nagulat ito, ngunit mabilis na bumawi. Nakatutok na ang baril nito kay Isa bago pa siya makagalaw. Well, look who's trespassing, sabi ni Henry. Malamig ang boses. Nag-freeze si Isa. Tumutok ang mga mata niya kay Henry, pilit nag-iisip ng susunod na gagawin. Who are you working for, huh? CIA, FBI? Tanong ni Henry, halatang nanginginig ang kamay sa galit. Sa loob ng ilang segundo, biglang tumama kay Isa ang realization. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Kailangan niyang gambalain ang isip ni Henry. You're right. FBI? Sabi niya. Malakas ang boses. Tinanggal ang hood para makita ng maayos ang muka. I've been watching you for years, Henry. I know everything. Napalunok si Henry. Sa kabila ng tapang na ipinapakita nito, halata sa kanyang mga mata ang takot. Agent ka pala? Tanong ni Henry, halos pabulong. Exactly. Sagot ni Isa. Diretso ang tingin. And your time is up. Biglang tumahimik ang paligid. Sa loob ng ilang segundo, nag-isip si Henry kung ano ang gagawin. Pero bago siya makaputok, biglang may malakas na tunog mula sa labas. Mga sirena. Dumating na ang FBI. You think I'm scared? Sabi ni Henry, pilit pinapalakas ang loob. You should be, sagot ni Isa. Nakatitig pa rin sa kanya. Biglang pumasok ang team ng FBI. Nakatutok ang kanilang mga baril kay Henry. Hindi ito nakapalag. Sa wakas, naaresto si Henry sa loob mismo ng kanyang mansyon, sa gitna ng lahat ng yaman at kapangyarihan na pinanghahawakan niya noon. Habang isinakay si Henry sa sasakyan ng FBI, tahimik na naglakad si Isa palabas ng mansyon. Ramdam niya ang bigat ng huling misyon na iyon. Hindi lamang ito laban para pabagsakin si Henry. Ito ang wakas ng lahat ng sakit at pagdurusa na idinulot sa kanya. Ngayon, sa wakas, nakuha niya ang hustisya. Matapos ang matagumpay na operasyon na nagpatumba kay Henry Whitmore, bumalik si Isa sa headquarters ng FBI upang harapin ang mga resulta ng kanyang misyon. Dumaan siya sa mahahabang hallways, hindi na bilang isang undercover maid, kundi bilang isang agent na napatunayan ang kanyang husay at tapang. Sa loob ng boardroom, sinalubong siya ng mainit na palakpakan mula sa mga kasamahan. Well done, Agent Manalastas, bati ni Agent Lawrence
Ngumiti sa kanya habang iniaabot ang isang maliit na kahon. "This is for you. Your bravery and expertise deserve more than just recognition." Dahan-dahang binuksan ni Isa ang kahon at tumambad sa kanya ang isang pin na sumisimbolo ng mas mataas na ranggo. Nagningning ang ginto sa ilaw ng boardroom at naramdaman niyang napawi ang lahat ng hirap na dinanas niya noong mga nakaraang buwan. "Thank you, sir," sagot niya. Bakas ang paggalang at pasasalamat. "No, Isa. Thank you," sagot ni Lawrence. "You've shown everyone what true determination and resilience look like. You're no longer just a part of the team. You're one of our finest." Ang simpleng kasambahay na ginamit bilang disguise ay isa ng respetadong agent na kilala hindi lamang sa loob ng ahensya, kundi pati na rin sa international intelligence community. Isa siya sa mga nagbigay daan upang mapabagsak ang isang makapangyarihang sindikato. At ngayon, bitbit niya ang pangalan ng FBI sa mas mataas na antas. Ngunit kahit na naramdaman niya ang ginhawa ng pagkilala, alam niyang hindi ito sapat para mabura ang lahat ng sakit at galit na kanyang dinanas. Dumaan ang mga araw at unti-unti niyang pinag-isipan ang nangyari. Mula sa araw ng kanyang pagkakakulong hanggang sa huli niyang engkwentro kay Henry Whitmore, napagtanto niyang halos kinain siya ng galit. Napilitang manahimik, itago ang kanyang tunay na pagkatao at magdusa ng walang kasalanan. Ang bawat alaala ng kawalang katarungan ay nagdulot ng puot sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpatuloy sa ganitong estado. Hindi niya mapapanatili ang kapayapaan ng isip kung patuloy siyang nakakulong sa galit. Sa tulong ng mga kasamahan, natutunan ni Isa na patawarin ang kanyang mga naging kaaway. Hindi ito madali, ngunit naintindihan niya na ang tunay na paglaya ay nagsisimula sa pagbitaw sa sakit. "Isa, you've done something remarkable," sabi ni Lawrence sa isang pagkakataon. "But to really move forward, you need to let go of what they did to you." Nag-isip si Isa, tumitig sa kape niyang hawak habang nakaupo sa cafeteria ng FBI. "You're right," sagot niya sa wakas. "What happened? It taught me something. And if I let it control me, I won't be any different from them." "Exactly," sagot ni Lawrence, hinawakan ang balikat niya. "You're stronger than you think. That's why you're here." Sa muling pag-iisip ng kanyang pamilya sa Pilipinas, napagtanto ni Isa na oras na upang makauwi. Hindi niya binisita ang mga ito mula nang magsimula ang kanyang undercover mission at alam niyang naghihintay sila sa kanya. Inayos niya ang kanyang leave at sa unang pagkakataon sa ilang taon, muli siyang sumakay ng eroplano pauwi ng Maynila. Pagdating niya sa kanilang barong-barong sa Tondo, halos hindi makapaniwala ang pamilya niya nang makita siya. "Anak, Isa, ikaw ba yan?" Sigaw ng kanyang ina, si Aling Cora, habang tumatakbo palapit upang yakapin siya. "Opo, Nay," sagot ni Isa, hindi na mapigilang mapaluha. Pati ang mga kapatid niya, nagunahan sa pagbati. Ang simpleng pagtitipon sa kanilang munting tahanan ay nagkaroon ng kulay. Ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan, bagamat hindi lahat ng detalye ay kanyang ibinahagi. Para sa pamilya niya, sapat nang makita siya uli at marinig na ayos na siya. Dahil sa naipon niyang kinita mula sa kanyang trabaho, nakapagbigay siya ng maliit na negosyo para sa kanyang pamilya. Binili niya ang ilang kagamitan para sa karinderya na matagal nang pinapangarap ng kanyang ina. Tinulungan din niyang makapagtapos ang isa sa kanyang mga kapatid sa kolehiyo, habang ang bunso naman ay nabigyan ng maayos na eskwela. "Mula ngayon, hindi niyo na kailangang mag-alala sa pagkain natin," sabi ni Isa sa isang hapunan. "May negosyo na tayo at gusto kong tumulong pa sa inyo." "Salamat, anak. Alam kong maraming hirap ang dinaanan mo," sagot ni Aling Cora. "Pero ang mahalaga, ligtas ka. Wala na akong hihilingin pa." Habang tumatagal ang kanyang pananatili sa Pilipinas, unti-unti niyang naisip kung ano ba talaga ang nais niyang gawin sa hinaharap. Magpapatuloy ba siya bilang agent
o magpapasya na lamang na mamuhay ng tahimik sa piling ng pamilya? Alam niyang mahalaga ang kanyang trabaho, ngunit naisip din niyang minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang magkaroon ng payapang buhay. Sa huli, napagtanto niyang hindi niya kailangang pumili ng isa lamang. Maaari siyang maglingkod bilang agent, ngunit sa paraang mas balanse, na hindi siya mawawala sa piling ng kanyang pamilya. Pagbalik niya sa Amerika, humarap siya kay Lawrence. "I'm ready to come back, but this time, I want it on my terms," sabi niya. "I understand, Isa. After all you've been through, you've earned that," sagot ni Lawrence. Muling nanumbalik si Isa sa serbisyo, ngunit may bagong direksyon sa kanyang buhay. Hindi na lamang siya nagtatrabaho para pabagsakin ang masasama. Gumagawa rin siya ng paraan upang maiangat ang buhay ng mga tulad niyang dumaan sa hirap. Sa ganitong paraan, natagpuan ni Isa ang balanse sa kanyang buhay bilang agent at bilang anak, kapatid at bahagi ng isang pamilya na minsan niyang iniwan upang maglingkod. Sa pagbabalik ni Isa sa Amerika, kasabay ng kanyang muling pagsabak sa mga misyon ay ang hindi inaasahang pagpasok ng isang bagong muka sa kanyang buhay. Si Agent James Carter. Isang veteranong agent si James, magaling sa field operations at isang respetadong personalidad sa FBI. Ang kanilang unang pagtatagpo ay sa isang team briefing para sa isang bagong undercover operation. "Agent Manalastas, meet Agent Carter. You'll be working together on this one." Ani Lawrence, ipinakilala ang dalawa. "Pleasure to meet you, Isa." Ani James, iniabot ang kamay sa kanya. "Nice to meet you too," sagot ni Isa. Mahigpit ang kamay habang tinitingnan ang matipunong anyo ni James. Mapagkakatiwalaan ang tingin nito, ngunit halata rin ang kaswal ng ngiti na tila nagpapagaan ng tensyon sa paligid. Nagsimula ang kanilang partnership sa trabaho. Sa simula, puro professional na usapan lang ang namamagitan sa kanila. Ngunit habang tumatagal ang operasyon, nagsimulang makita ni Isa ang kakayahan ni James na hindi lamang bilang agent, kundi bilang isang taong may malasakit at integridad. Sa tuwing may mahirap na sitwasyon, naroon si James para tumulong at magbigay ng payo. "Isa, you can't always carry the weight of the mission alone. That's why we're a team," sabi ni James isang gabi matapos nilang makaligtas sa isang mapanganib na operasyon. "I know, but it's hard to let others share the burden," sagot ni Isa habang tumititig sa mapunong paligid ng kanilang safe house. "You don't have to prove anything to anyone, Isa. You're one of the best agents I've worked with. Don't forget that," sagot ni James. Ang tono niya'y tahimik ngunit puno ng suporta. Hindi maikakaila ni Isa ang respeto niya kay James. Sa bawat misyon, unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Mula sa mga profesional na palitan ng impormasyon, napunta sila sa mga kwentuhang personal. Kung paano nagsimula si James bilang agent, kung paano niya nilabanan ang sarili niyang mga takot, at kung bakit siya nananatiling tapat sa kanyang trabaho. "Why did you become an agent, James?" tanong ni Isa isang gabi habang inaayos ang kanilang surveillance gear. "Well, it's a long story," sagot ni James, nakangiti. "But let's just say I grew up seeing too much injustice. And I realized if no one's going to stand up, then maybe it should be me." Tumango si Isa. "I know that feeling," sagot niya. "It's what kept me going too." Habang mas nagiging close sila, naramdaman nilang hindi na lamang trabaho ang nagdudulot ng kanilang koneksyon. Mula sa simpleng tinginan, sa mga tahimik na sandali sa field, at sa mga biruan sa pagitan ng panganib, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi iyon naging madali. Pareho silang may mataas na responsibilidad bilang mga agent, at alam nilang ang pagiging involved ay magdadala ng mas maraming komplikasyon. "Isa, I don't want you to feel pressured about us," sabi ni James isang gabi matapos nilang magbalik mula sa isang undercover mission. "I don't, James.
I just don't know if it's fair. Sagot ni Isa. Pilit na iniintindi ang mga damdaming unti-unting sumisibol. What do you mean? Tanong ni James, ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala. We're both in this field, and I've seen what happens when people like us try to have something personal. It's difficult, paliwanag ni Isa. I know it's not easy, sagot ni James, but I believe that if it's worth it, we'll find a way. You don't have to make a decision right now. Just know that I'm here for you. Tumango si Isa. Hindi niya maitatanggi na iba si James sa mga nakilala niyang kasamahan. May tiwala siya sa kanya. At sa kabila ng mga alalahanin, naramdaman niyang handa siyang bigyan ng pagkakataon ang damdaming iyon. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi naging madali ang kanilang relasyon. Ang bawat misyon ay maaaring magdala ng panganib. Minsan, sa tuwing aalis si James para sa isang solo assignment, hindi maiwasang mag-alala si Isa. Sa tuwing magkikita sila pagkatapos ng mahirap na operasyon, palagi niyang iniisip kung gaano kahalaga ang bawat sandaling magkasama sila. James, you scared me out there? Sabi ni Isa isang beses matapos silang bumalik sa safe house mula sa isang engkwentro. I'm sorry, sagot ni James, hinawakan ang kamay niya. But I promise, I'll do everything I can to come back to you. Always. Sa kabila ng mga hamon, pinili ni Isa na buksan ang kanyang puso. Nais niyang ipagpatuloy ang kanyang karera, ngunit hindi niya isasara ang pinto sa pagmamahal. Hinanap niya ang balanse. Pinagsabay ang pagiging agent at ang pagkakaroon ng personal na buhay. Unti-unti, natutunan nilang dalawa na suportahan ang isa't isa sa gitna ng panganib. Kapag nagkakaroon ng downtime sa pagitan ng mga misyon, ginagamit nila ito upang mag-relax, mag-usap, at magplano ng hinaharap. Isa, have you ever thought about what comes next? Tanong ni James habang magkasama silang kumakain sa isang diner isang gabi. You mean after all this? Sagot ni Isa, tumingin sa labas ng bintana. Yeah, after all the missions, all the danger, do you ever think about a normal life? I do, sagot ni Isa. Iniisip ang kanyang pamilya sa Pilipinas at ang tahimik na buhay na minsan niyang pinangarap. But I also know I'm not ready to give this up. Not yet. James tumango. I understand. And whatever you choose, Isa, I'll be here. Nakangiti si Isa. Thank you, James, for everything. Sa huli, nahanap nila ang paraan upang pagsabayin ang kanilang tungkulin at ang kanilang personal na buhay. Hindi ito perpekto, ngunit sapat na ito upang patuloy nilang masabi sa isa't isa na sa kabila ng lahat ng panganib, may bahagi ng mundo nila na tahimik, masaya, at puno ng pagmamahal.